Hey guys, welcome to another video. Blessings here today. Magandang buhay mga ka-blessings. Mula Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na naman po tayo sa isang episode, kung saan sasagutin po namin ang inyong mga katanungan. Dahil marami po sa mga ka-blessings natin, ang nag-iwan ng comment, at nag-send ng kanilang mga mensahe sa atin. Para kayo po ay malinawan, halina at ating alamin ang mga kasagutan. Para sa unang katanungan, bakit wala pa rin pong payout ang ibang regular active sa ibang region, para sa P5 2023? Na-reschedule po ang top-up ng regular payout sa ibang region, para sa P5 2023, dahil mayroong pong mga nadobleng mga pangalan, at ang iba pong pangalan ay nawala po sa listahan. Kasalukuyan na po itong inaayos at pinoproseso. Hinihiling po ng DSWD ang inyong lubos na pangunawa, at patuloy na suporta sa programa. Para sa pangalawang katanungan, ano pong update sa OTC payout ng Set 11 at Set 12? Good news ka blessings! Dahil magsisimula na po ang OTC payout ng Set 11 at Set 12 sa ibang region ngayong Enero. Ang OTC payout ay over-the-counter na payout, sila po yung wala pang cash card na 4-piece beneficiary, kung saan ang kanilang pera ay direkta nilang kukunin sa opisina ng Land Bank. Para sa iba po na wala pang schedule, antayin lamang po ang abiso ng inyong municipal link o city link, para sa pagpirma ng inyong withdrawal slip. Kapag kayo po ay nakapirma na ng inyong withdrawal slip, antayin lamang po ang inyong schedule OTC payout, maaari po itong abutin ng 1 linggo. Para sa pangatlong katanungan, magkano ang makukuha ng Set 11 at Set 12 beneficiaries? Pareho po sa regular active ang matatanggap ng Set 11 at Set 12. 300 pesos kada buwan ang matatanggap ng mga mag-aaral sa daycare o elementary school. Habang 500 pesos naman kada buwan ang matatanggap ng mga mag-aaral sa junior high school. At 700 pesos kada buwan ang matatanggap ng mga mag-aaral sa senior high school. Lahat din ng beneficiary ay makatatanggap ng 750 pesos kada buwan, para sa kanilang health at nutrition grants. Meron din silang 650 pesos kada buwan, para sa kanilang rice subsidy. Para sa pang-apat na katanungan, bakit wala pa rin pong cash card ang ibang beneficiaries ng Set 11 at Set 12? Nagkaroon po ng delay sa pag-produce, o paggawa ng cash card ang Land Bank, dulot po ng patuloy na digmaan na nangyayari sa Russia at Ukraine. Dahil ang isa sa component o bahagi ng chip na kailangan sa paggawa ng cash card, ay ini-import o pinukuha sa bansang Ukraine. Ngunit ngayon ay nakahanap na ang Land Bank ng bansa na maaaring pagkuhanan ng nasabing component. Kaya asahan po ngayong taon ay matatanggap nyo na po ang inyong mga cash card. Mahigit 25,000 ang benepisyaryo ng 4-piece L mula sa Set 11, habang nasa mahigit na 70,000 ang mga benepisyaryo ng 4-piece mula sa Set 12 sa buong region. Hinihiling po ng Land Bank ang inyong lubos na pangunawa, kung na-delay ang schedule ng ibang payout, dahil marami po talaga silang pinoproseso. Sana po ay nabigyan namin ng linaw at kasagutan ang inyong mga katanungan. Kung kayo po ay mayroong pang katanungan, e-comment lamang po sa ibaba, o mag-iwan ng mensahe sa aming Facebook page. Sisikapin po naming itong sagutin sa susunod naming video.
Patuloy lamang pong sumubaybay sa aming official YouTube channel, at official Facebook page, para lagi po kayong updated sa mga bagong blessings ng DSWD, at iba pang ahensya ng ating pamahalaan. Maraming salamat po mga ka-blessings. Sama-sama tayong magbigay ng blessings sa iba. Hopefully you got some value out of this. If you did, please let us know in the comment section below. Thanks as always for watching our video. There will always be next blessings to come in the next one. God bless you.